Nagsimula na ngang gumanti ang Pakistan sa ginawang pangbubomba ng Iran sa kanilang teritoryo. Naglunsad ng sunod-sunod na pag-ataking pang-militar ang Pakistani Air Force at inatake ang isang grupo na di umano'y nagtatago sa Sistan and Balochistan, isang teritoryo sa timog silangan ng Iran. Wala mang naiulat na nasawi sa target na kalaban, nadamay naman ang 10 sibilyan. Samantala, muli na namang nagpaulan ng malalakas na kalibre ng mga missiles ang hukbong militar ng Amerika patungo sa rebelding grupo ng Houthi sa Yemen matapos targetin ng militanteng grupo ang isa na namang barko na pagmamayari ng Amerika na noon ay naglalayag sa Golpo ng Aden. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Nagsagawa na ng mga pambihirang hakbang ang sandatahang lakas ng mga bansang Pakistan at Iran sa paglulunsad nito ng kanya-kanyang mga pag-atake sa teritoryo ng bawat isa. Isang bagay na hindi inaasahan ng marami sapagkat wala namang alitan sa pagitan ng dalawang estado. Ang mga mararahas na mga pag-ataking ito ay sa kabila nga ng mas tumitinding tensyon sa gitnang silangang Asya sa kasagsagan ng pakikipagtunggalian ng Israel sa mga grupo na sinusuportahan ng Iran katulad ng Hamas sa Gaza, Hezbollah sa border ng Lebanon at maging sa tunggalian na rin ng Amerika at binuo nitong alyansa kontra naman sa mga Houthi sa Yemen. Ayon sa ulat ng CNN ito lamang Huwebes, ika-18 ng Enero, kinumpirma ng Pakistan na nagsagawa sila ng military strikes sa tinawag nitong mga separatist group o mga terorista na nagtatago sa baluarte ng Iran. Gamit ang mga Chinese-built fighter jets na JF-17 Thunder, J-10C Vigorous Dragon at UAV drone Winglong 2, nagsagawa ng retaliatory airstrike ang Islamic Republic of Pakistan. 7 lokasyon ang naiulat na tinarget ng Pakistan matapos nga ang isagawa ang mga reconnaissance o pagmamatsyag gamit ang mga attack drones. Ang pag-ataking ito ay 2 araw matapos ang naunang pambobomba na ginawa ng Iran Revolutionary Guards o IRGC at ayon pa nga sa kanila, tinarget lamang naman ng kanilang pag-atake ang mga militanteng grupo sa loob naman ng Pakistan. Tinawag nga ng mga opisyal ng Iranian military na ito na ang kanilang biggest projection of force o ang pinakamalaking pagpapakita ng puwersa ng kanilang bansa sa buong kasaysayan ng Iran. Subalit hindi katulad ng mga naunang bansa na inatake nitong Iran katulad nga ng Syria at Iraq, handang lumaban ang Pakistan sa Iran ng mata sa mata at ngipin sa ngipin. Sinabi ng Islamabad, kabisera ng Pakistan, na ang series of highly coordinated and specifically targeted precision military strike sa timog silangang bahagi ng Sistan and Balochistan province ng Iran ay bahagi ng tinatawag nilang Operation Margbar Sarmachar o sa Tagalog ay kamatayan para sa lahat ng mandirigmang gerilya. Dagdag pa ng Pakistan, pinuntirya ng kanilang puwersa ang mismong pinagtataguan o hideout ng Balochistan Liberation Army o BLA at Balochistan Liberation Front o BLF, 2 militanteng grupo na nakikipaglaban para sa kanilang otonomiya. Sinabi rin ng Foreign Ministry ng Pakistan na maraming nasawi sa hanay ng mga militanteng grupong ito sa isinagawa nilang pag-atake. Sa ulat naman ng Economic Times of India, ang operasyon na ito ay base sa nakuhang intel ng Pakistani military ukol nga sa planong pangmalawakang pag-atake ng mga teroristang ito sa kanilang bansa. Matagal nang nagpapakita ng pagkabahala ang Pakistani government sa presensya ng grupong ito na nakabase sa Iran, pero ayon nga sa kanila ay hindi naman ito inaaksyonan ng Iranian government sa kabila ng ebidensya na ipinakita nila. This morning, Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts in Sistan-o-Baluchistan province of Iran. A number of terrorists were killed during the intelligence-based operation codenamed Margbar Sarmachar.
Sa isang pahayag noong Huwebes, sinabi naman ng BLF na wala silang hideout o kuta sa Iran at walang BLF fighters ang nasawi sa naganap na pag-atake. Samantala, wala namang inilalabas na komento ang BLA sa isinagawang pag-atake ng Pakistan sa teritoryo ng Iran. Sa ulat naman ng BBC News, agad kinundina ng Iran ang ginawang ito ng Pakistan na ikinasawi ng 10 katao, kabilang ang 4 na kabataan, na pawang hindi naman daw mga Iranian citizens. Agad ding humingi ng immediate explanation ng Tehran ukol sa ginawang hakbang ng Islamabad. Samantala, pinutol naman ng Pakistani Prime Minister na si Anwar ul-Haq Kakar ang kanyang pagbisita sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Maging ang pagbisita nga ni Pakistani Foreign Minister Jalil Abbas Jilani sa Uganda ay pinutol na rin upang personal nilang alamin ang mga development sa lalo pang umiinit na tensyon sa pagitan ng Iran at Pakistan. Sinabi ng Foreign Ministry ng parehong bansa na nirerespeto raw nila ang territorial integrity ng isa't isa, subalit mas uunahin nila ang kapakanan at seguridad ng kani-kanilang mga estado. Matagal nang nakikipaglaban ang parehong bansa sa mga militanteng grupo sa rehiyon ng Baluk. Subalit ang palitan nga ng mga sunod-sunod na mga pambobomba ng magkapit-bahay na bansa sa kanya-kanya mga teritoryo ay indikasyon ng paglawak na ng kaguluhan sa gitnang silangan sa kasagsagan na nga ng nagpapatuloy pa ring giyera sa Gaza. Samantala, mas lalo pa ring umiinit ang nagiging bakbakan ng Amerika at ng rebelding Houthi sa Red Sea. Ayon nga sa ulat ng ABC News, muli na namang nagsagawa ng panibagong pag-atake ang Estados Unidos sa militanteng grupo sa Yemen. 5 lugar ang tinarget ng Amerika sa teritoryong ito ng Yemen, kabilang nga ang Hodeidah, Taiz, Damar, Baida at Saada. Kinumpirma ng United States Central Command ang ulat na ito nang mag-post sila sa kanilang social media account na X. Dagdag pa nga ng ahensya, ang pinakang target talaga ng Amerika ay ang 14 na Iranian-made missiles ng Houthi na nakabala na at handa ng pakawalan ng grupo anumang oras. Ang mga Tomahawk missiles na ginamit sa pag-atake ay nagmula sa USS Florida at iba pang barko ng US Navy. Kabilang din sa ginamit ng Amerika ay ang isang guided missile submarine na malapit naman sa Red Sea. Ayon pa sa ahensya, ang ginawa nilang operasyon ay siguradong magpapababa sa kakayahan ng militanteng grupo para nga magpatuloy sa panggugulo nito sa mga international at commercial shipping vessels. In our assessment, we hit what we intended to hit with good effects. Again, the objective here was to disrupt and degrade Houthi capabilities to conduct attacks. And we believe that overall, in terms of the scope and the number of strikes that we took, we have degraded their ability to attack. Clearly, they maintained some capability, and we anticipated that after any action, there would likely be some retaliatory strikes. Ito na ang ika-4 na beses na direktang tinira ng Estados Unidos ang Yemen-based militia sa kasagsagan ng nagaganap na giyera sa Gaza. Ang pag-ataking isinagawa ng Amerika ay naganap isang araw mula ng tamaan ng bomb-carrying drones ng Houthi rebel ang isang barko na pagmamayari ng US. Naglalayag ito mahigit 100 kilometro sa timog silangan ng Gulf of Aden noong Miyerkules at kinumpirma ng Genco Shipping ng gabi ng araw na iyon, ika-17 ng Enero, na nagkaroon ng insidente sa MV Genco Picardy habang dumadaan ito sa Gulf of Aden. Lula ng barko ang mga phosphate rock nang tamaan sila ng projectile mula sa Iran-supported militia ng Yemen. Maswerte namang walang naging casualty at hindi masyadong malaki ang naging pinsala sa pag-ataking ito, kaya naman nagpatuloy pa rin sa paglalayag ang naturang barko. Kaugnay naman ito, ipinangako ng Pentagon na ipagpapatuloy ng United States ang mga military actions na katulad nito laban sa Houthi upang masigurong mapipigilan nila ang grupo sa pag-atake pa sa mga commercial at international vessels. Inilagay na rin ng Amerika ang Houthi sa listahan ng mga teroristang grupo sa buong mundo dahil nga sa panggugulong ginagawa nito na malaki na nagiging epekto sa pandaigdigang merkado. The Houthis need to ask themselves how much of their capability do they want degraded and disrupted in light of these illegal, reckless, and dangerous attacks. The United States, this is not about the United States. This is about the ability of
the nations of the world to sail an international waterway through the Red Sea, through which 10 to 15% of economic trade transits, and do so safely and securely. That's what we're focused on, and we'll continue to work closely with the international community to deter these attacks. Giit naman ng Houthi, patuloy nilang gagawin ng mga pag-ataking ito bilang karapatan na ipagtanggol ang kanilang bansa at bilang pagpapakita na rin ng tuloy-tuloy na suporta sa mga inaaping Palestinian people sa Gaza Strip. Ang pinakabagong pag-atake ng Amerika sa Houthi ay indikasyon na gumagalaw na ang Estados Unidos sa pag-target sa mga anti-ship weapons ng militanteng grupo bago pa man ito pakawalan ng Yemeni militia. Gayunpaman, sinabi ng mga eksperto na ang ganitong uri ng estratehiya ng Amerika ay very challenging at talaga namang napakagastos. Ang operasyon ng pagpapabagsak sa mga missiles bago pa man ito gamitin ay mangangailangan ng matinding pangangalap ng tamang intel information sa buong rehiyon. Dagdag pa ng mga analyst, sa planong ito ng Amerika ay kakailanganin ng highly precise operation within the very narrow time frame. Siguradong kakailanganin din ng mga real-time intel at coordination para masigurong magiging tagumpay ang kanilang mga pag-atake sa hinaharap. Ang Iranian-supported group na Houthi ay may mahaba ng karanasan sa mga ganitong uri ng labanan dahil sa tinagal-tagal na rin nilang nilalabanan ang Saudi Arabia at iba pa nitong kaalyado. Sa kasalukuyan nga, ang labanan ay nasa teritoryo mismo ng grupong ito at malinaw na ginagamit nila ang kanilang mga diskarte at guerrilla tactics. Nakikita rin ng mga analyst na posibleng ikinalat na ng grupo ang kanilang mga armas at iba pang capabilities sa iba't ibang panig ng bansa upang hindi agad ito masira at mahirapan ang kanilang kalaban na umatake sa kanilang kilusan. Dagdag pa ng mga eksperto, sa ginagawang ito raw na pag-atake ng Amerika, mas lalo lamang lumalawak ang kaguluhan at malamang ay sa hinaharap, magbibigay ito ng mas malaking problema para sa Estados Unidos. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga video bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.